let's go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't even need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusbaybay sa FOM-HK Gospel Podcast. Kadalasan ang pamamaalam ay malungkot. Ang paglisan ng isang tao ay nagdudulot ng kadalamatian, lalo na sa mga mahal na pamilyang naiwan. Pero alam po ba ninyo na tayong mga Kristiyano ay dapat merong kakaibang pananaw tungkol dito, na kahit na ito ay tinuturing ng iba na permanenteng pamamaalam ng isang mahal sa buhay, ay dapat maging positibo pa rin ang ating pagtanggap, sapagkat ang kamatayan ay hindi katapusan ng iyong kasaysayan. Death is not the end of your story. Kaya nga sabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Pilipos ayon sa kanyang sulat sa Kabanata 1, talata 21 ay ganito: Sabagat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli naming matutunghayan ang ipong salita. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat naka-connect na tinabot o Diyos ng tinig nito, dalangin ko na naway ang misaheng ito na kanyang mapapakinggan ay magdulot o magbigay sa kanya ng tunay na pagkaunawa tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay at maging sa kahulugan ng kamatayan. Maraming salamat o Diyos, at ayaw mo, Panginoon, na ang bawat isa ay mapagpala mula sa mahiwaga at dakilang misahe mula sa ipong salita. At ito, O Diyos, ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, alam po ba ninyo na mayroong pangalan o istorya ng isang tao na kanyang pangalan ay si Fanny Crosby. Siya ang sumulat ng mga tampok o sikat na mga awit, mga panahon noon na pinamagatang Blessed Assurance, Jesus is Mine. Siya po ay isang bulag sa buong buhay niya. Na bagamat siya ay bulag, ay pinagkalooban siya ng Panginoon ng gift o kaloob na makapag-compose ng mga spiritual songs. At ito ang kanyang naging kabuhayan at naging pang-araw-araw niyang gawain, ang magbuo o mag-compose ng mga awiting makalangit. Purihin po ang Diyos, sapagkat sa magitan ng mga lirikong kanyang sinusulat ay patuloy niyang napaglilingkuran ang Panginoon sa kabila ng kanyang kalagayan na siya ay hindi nakakakita. Dahil nga sa siya ay bulag, minsan ay may nagtanong sa kanya na ganito: hindi ka ba nagtatampo sa Diyos dahil ikaw ay bulag? Alam po niyo sagot ni Fanny, well, nagpapasalamat ako sa Diyos na ako ay bulag sa mga sandaling ito. Una, dahil pagdating ko sa langit, ang pinakaunang muka na makikita ko ay ang muka ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, alam niyo ba na para sa isang tunay na Kristiyano, ang kamatayan ay kapakinabangan. Bakit nga po ba? Una ay
dahil ito ay pag-uwi natin sa ating permanenteng tahanan. Tayo ay hindi mananatili sa mundong ito. Ito ay pansamantalang tahanan lamang. Ang ating permanenteng tahanan ay ang kalangitan. Kung kaya nga ang kamatayan para sa lahat, ito ay pakinabang. Ikalawa, ang kamatayan para sa ating mga naligtas ay pakinabang dahil ito ay pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. Papalad nga tayo na kung ang ating edad sa mundong ito ay 100 taon, ngunit gaano man kahaba ang buhay ng isang tao, siya ay mamamatay din. Sa langit, ang buhay ay walang hanggan kasama ang Diyos. Ang kamatayan ay pakinabang dahil makakapiling na natin ng Diyos at makikita natin siya ng mukhaan. Nakakapiling natin ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng ating pananalig o pananampalataya. Hindi man natin siya nakikita sa ngayon, pero alam niyo ba, pagkatapos ng ating buhay na ito, pag sumapit sa atin ang kamatayan, ay makikita na natin ang Diyos doon sa langit. Tunay na wala nang gaganda pa para sa mukha o wala nang gaganda pa maliban sa mukha ng Diyos na ating mamamalas sa ating pagdating sa kalangitan. Meron pong isang kwento na isang matanda na nagsisimba sa isang church. Napapansin ng marami sa kongregasyon na kapag umaawit ang matandang ito ng papuri sa Panginoon ay sobrang lakas ng kanyang boses. Sobrang lakas ng kanyang pag-awit. Ang problema po sintonado pa. Ang kanyang pangalan ay si Ma'am Berting. Isang araw ay kinausap siya ng mga ibang miyembro ng iglesia para pagbawalan sa kanyang pag-awit ng sobrang lakas na nakakadisturbo o di kaya nakakabulahaw sa loob ng panambahan. At ganyan nga naging balak ng pastor. Kaya bumisita siya isang araw sa bahay ni Ma'am Berting. At nang dumating ang pastor sa kanyang tahanan, kinausap niya si Ma'am Berting nang sa paraang hindi niya ito ma-offend o masasaktan. Ang sabi niya ay ganito, Ma'am Berting, napansin ko po na kapag umaawit kayo ng mga himno o awitin sa loob ng iglesia, napakalakas ninyong umawit. Pasakali ng pastor. Alam po niyo, ang sagot ni Ma'am Berting ay ganito, alam po ninyo, pastor, itong barong-barong kong ito, sabi po ng Biblia, ay papalitan ng Diyos ng mansyon sa langit. Itong suot kong ito na butas-butas, ito po ay papalitan ng Diyos ng telang ginto. At itong sombrero kong ito na sobrang luma na, ito ay papalitan ng koronang ginto ng Diyos doon sa langit. Kaya pastor, sino naman ang hindi mapapasigaw sa tuwa? Kaya ganun na lamang ang aking pagpupuri sa Diyos, sapagkat alam ko ang mga bagay na kanyang gagawin at mararanasan ko sa kanyang piling pagkatapos ng buhay na ito. Ang Berting na kilala mo ngayon bilang isang nagdarohop o mahirap na nakatira sa barong-barong ay titira sa isang mansyon sa langit na kung saan dooy lantay na ginto ang kanyang yayapakan, ang kanyang kasuotan ay hindi mapupunit, sapagkat ang aking kasuotan ay yari sa ginto. At ang Berting na iyong nakikilala sa ngayon, na nakatira sa barong-barong na katulad nito, ay titira sa isang lugar na kung saan ang aking kapaligiran, ang lahat ng bahagi ng aking tahanan na inihanda ng Diyos ay isang tahanang lantay sa ginto na hindi ko man
naranasan sa buhay nito o sa daigdig nito. Tiyak, katulad ng pangako ng Diyos, ako'y ititira niya sa tahanan na kanyang inihanda para sa akin. Alam po ninyo, hindi nakasagot ang pastor. Nagpatuloy sa malakas na pagpupuri sa Ma'am Berting. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-awit. Wala siyang pakialam kung siya man ay pinagtatawanan dahil sentunado ang kanyang boses. Ang mahalaga, lagi siyang nai-excite. Laging punong-puno siya ng kagalakan sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Alam po ninyo mga minamahal, ganyan ang dapat nating maging pananaw sa buhay na darating. Si Ma'am Berting, dito pa lang sa lupa, excited na sapagkat nakikinitan na niya ang kanyang magiging buhay pagdating sa langit. Na anuman ang mga hirap na kanyang dinanas, anuman yung pagdarahop o kahirapang pisikal sa mga material na bagay na wala siya, alam niya na pagdating niya sa langit, lahat ng bagay na hindi niya naranasan, maging ito'y mga material na bagay, ni hindi man siya nakahawak ng ginto, ni hindi man siya nakakain ng masasarap na pagkain ng katulad ng mga mayayaman, kung hindi man siya nakatungtong sa isang mansyon o malaking bahay, pagdating niya sa langit, ang lahat ng ito na kanya lamang naiisip o naikukwento lamang sa kanya o nababasa lamang sa kanya mula sa aklat ng kasulatan at kanya lang naririnig sa panahon ng pangangaral ng pastor, ay mararanasan niya ng tunay sapagkat ito ay kanyang magiging buhay pagdating sa langit. Kapatid ko minamahal, ganyan ang magiging kalagayan natin. Kaya nga hindi dapat negatibo ang ating pananaw tungkol sa ano ang ating magiging buhay sa langit. Dapat ito ay lalong maging makahulugan sa atin. Dapat tayo ay nai-excite sapagkat ito ay klase ng buhay na kung saan ay wala ng pait, wala ng hirap, wala ng sakit, wala ng gutom, wala ng pagkasipayo, kalungkutan man, sapagkat pagdating mo sa langit, ikaw, kapatid kong minamahal, ay makararanas ng ibayong kaluwalhatian sabagkat sa tahanang inihanda sa atin ng Diyos, ito ay tahanan na kailanman ay hindi mo na nanaisin pa na bumalik sa iyong katawang lupa o maging dito sa daigdig nito na punong-puno ng karahasan, kasalanan, at maging punong-puno ng mga bagay na magdudulot o nagdudulot sa atin ng sakit at kahirapan. Kaya nga, dapat ay maging positibo ang ating pananaw. Tandaan natin, death is not the end of our story. It is just the beginning. Sabagat pagdating natin sa langit, mayroon tayong tahanan na hindi kailanman kayang maigupo ng malalakas na unos o bagyo. Hindi kayang kainin ng anumang bukbuk o anay. Hindi kayang iguho ng anumang malalakas na hangin. Ito yung tahanang inihanda ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 2 to 3. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi na sa salaman, sapagkat sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hintil, kahalayan, masasamang nasa laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapatid kong minamahal, ganyan ang kalagayan ng tao sa lupa.
sa mundong ito, sa daigdig na ito na ating kinaroroonan, punong-puno ng mga karasan, punong-puno ng mga layaw ng laman na kuminsan ay umaakit sa atin upang tayo'y malayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga kapag nating napagtagumpayan ang lahat na ito, sabi ng Biblia, patuloy nating i-work out ang ating kaligtasan. Huwag tayong maganyak o matukso na tayo'y magkasala o tayo ay mahirati o umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sabagat ang mga bagay sa sanlibutan ito, mga bagay na nakapupukaw sa mata ng tao, mga bagay na nakapupukaw maging sa laman, ito ay lilipas. Ito'y mawawala. Ang daigdig na itong ating kinaroroonan sa ngayon ay tutupukin sa mga huling araw. Ngunit mayroon tayong tahanan na naghihintay sa atin. Ito ay tahanang magpasawalang hanggan. Ito ang tahanan na siyang magiging palagian nating tahanan, permanenteng lugar na makakapiling natin ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Kaya nga kapatid ko minamahal na nakikinig ngayon, nawa misahing iyong napakinggan ay patuloy na mag-inspire sa iyo na lumakad ng may katwiran at lakaran natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Bagkus lakaran natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, sapagkat kapag ginawa natin yon, alam natin na tayo ay bibigyan ng Diyos ng gantimpala pagharap natin sa Kanya. Kaya nga, madalas tayo kuminsan nakakalimot. Nakakalimot tayo kung ano yung mga bagay na isinulat ng Diyos sa Biblia upang ipalaala sa atin. Una, yung Kanyang presensya. Ikalawa, yung Kanyang pagmamahal. Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo bilang Kanyang mga nilikha ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At dapat nating alalahanin, ang sabi niya sa Genesis chapter 2 verse 7, na pinalaala sa atin ng Diyos kung ano yung ating pinanggalingan, na siya nating kahinatnan. Ito ay ang lupa. Galing tayo sa alabok, kaya tayo babalik sa alabok. Ang ating hininga ay mula sa Diyos, at ito'y babalik sa Diyos, at may simula ang buhay, at ito rin ay may hangganan. Hindi habang panahon na tayo'y mananatili sa mundong ito. Darating ang panahon na tayo'y lilisan at ating makakapiling ang Diyos na lumikha sa atin. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa iyong salitang aming napagnilayan sa gabing ito. Salamat sa pangakong buhay na walang hanggan. Salamat sa isang tahanan na iyong inihanda sa bawat isa sa amin, na sa aming paglisan mula sa katawan lupang ito. Alam namin na mayroong isang tahanang naghihintay sa amin, ang tahanang panlangit, na kung saan ikaw, o Panginoon, ay makakapiling namin magpasawalang hanggan. Pagpalain mo, Diyos, ang iyong anak na nakinig, at dalahin ko, God, anuman ang kanyang naging pananaw tungkol sa kamatayan, ito'y maging positibo, sabagat ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi ito'y simula na isang bagong kasaysayan na kung saan ikaw, o Diyos, ang may akda nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo
biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang